sa gawain ng Panginoon o ipapriority itong bagay na ito para sa aking sarili. Amen po ba? Pero nung pumunta ka dito, dahil sa gawain ng Panginoon, ibig sabihin, nagtagumpay ang Diyos sa buhay mo. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa totoo lang po talaga, kinakabahan po ako sa inyo kasi ang ating mga kaharap ay mga lingkod ng Diyos. Amen? Pero ganun pa man, ang bagay na ito ay ating pinagkakatiwala sa Panginoon at salamat sa ating buhay na Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pribilehiyo na makapagbahagi ng kanyang mga salita. Ang buhay po ito ay hindi po ito karapat-dapat na maghayag ng kanyang mga salita. Ngunit salamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang ang ating buhay ay magamit para sa kanyang ipasama. Pwede po ba tayo tumayo muli at tayo manalangin? Humingi po tayo ng gabay at pangungusap sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, Banal na Espiritu, ang araw nito, Panginoon, ay tinatalaga namin sa inyo. Simula pa lang, Panginoon, kaninang umaga. Simula pa lang, Panginoon, sa aming mga tahanan, Panginoon, ang bawat isa ay nagkaroon ng excitement, Panginoon, upang ikaw ay aming makatagpo sa lugar na ito, Panginoon. Upang ang iyong mga salita ay magiging sariwa sa aming mga puso at ang iyong mga paalala, Panginoon, ay lagi pong magre-rema sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, kami po, Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Marami kami mga pagkukulan, marami kami mga pagkakamali, marami kami mga kasalanan, Panginoon. Ngunit sa biyaya at habag mo, Panginoon, ang mga bagay na yun, Panginoon, ay iyong nililimot, Panginoon. Hayahin po, Diyos, ang aming puso ay magiging kagamit-gamit lamang, Panginoon. Hindi sa gana ng aming sarili, Panginoon. Hindi sa pamagitan ng aming kakayanan, O Diyos, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Turuan niyo kami magpakumbaba, Panginoon. Gamitin mo lamang kami, Panginoon, ayon sa iyong mga plano, Panginoon. At Panginoon, kami taos-pusong nagpapakumbaba ang aming pong pagsasaluhan, Panginoon. Kayo po ang mangusap, kayo po ang magrema, Panginoon. Kayo po ang magturo, Panginoon. Ang iyong pangungusap, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, ay dahil sa inyo, Panginoon. Lord, magiging pagbabago sa aming puso, Panginoon. Pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Na sa aming paglilingkod, sa aming paglakad, Panginoon. Anumang hirap, anumang sitwasyon, Panginoon. Mag-i-enjoy kami, Panginoon. Ang sitwasyon namin na nararanasan, O Diyos, ay aming i-enjoy, Panginoon. Na-enjoy namin sapagkat, Panginoon, ikaw ang aming pinaglilingkuran, Panginoon. Ang buhay, Panginoon, na mayroon kami, nakilala ka namin, Panginoon, na isang napakalaking biyaya na po ito, Panginoon. Napakalaking biyaya sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, your anointing flow in this place. Every one of us, Panginoon, sa lahat, Panginoon, sa mga kabataan, sa mga youth, Panginoon, leaders, elders, deacons, Panginoon, sa mga pastors, Panginoon, your anointing flow in this place, Panginoon. Salamat po, Diyos, Panginoon. At Panginoon, sa aming pagsasaluhan, Panginoon, muli, Panginoon, ang buhay na ito ay ilagay niyo po sa iyong likuran, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw ang makita, ikaw ang magsalita, hindi sa gana ng aming mga sarili, Panginoon. Salamat po, Ama, Banal na Espiritu, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Napakagakila ng ating Diyos at tayo po yung makakaupo na. Salamat po sa napakagandang pribilehiyo na ibinigay sa araw na ito. Sabi ko kay Pastor B, Pastor, baka pwede sana na ako, next day na lang ako. Kaya lang, sabi nga, diba, ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang ating pong pagsasaluhan ngayon, hindi man lahat, pero naniniwala po ako na may iilan po sa atin na ang ating pagsasaluhan ngayon ay aangkop sa kanyang puso. Amen po ba? Sapagkat ang salita ng Diyos ay katulad po ito ng pagkain. Iba-iba ang pagkahain, iba-iba ang pagkaluto. Bagamat ang ating mga napag-uusapan ay madalas na po natin ito naririnig. Madalas na po natin itong napag-uusapan at sa kanya-kanyang mga simbahan ay naririnig na po natin talaga ito. Pero sabi nga, ang salita ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga. Diba? Ang salita ba ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Palagi natin naririnig. Pero may pagkakataon sa ating buhay doon natin mananang na ang lahat ng Lord ay napakaganda pala. Diba? Kasi ang salita ng Diyos ay sariwa.
bawat umaga. Hallelujah! May tanong po ako, ano pong dahilan ba't nandito po tayo ngayon? Siyempre may kanya-kanyang dahilan. Amen po ba? Hallelujah! Alam niyo po, isang dahilan na bumalik po ako dito, sabi ko sa aking asawa, ay ako po talaga ay napaka-busy tao. Pero sabi ko sa asawa ko, sana maintindihan mo, gusto kong bumalik doon sa kung saan ko naranasan kung paano ko tinawag ng Panginoon. At na-miss ko ang aking mga kapatid. Yung mga nakasama ko po dito ng 10 years bago ako bumalik. Nagkaroon po ako ng pagkamiss sa kanila. Na-miss ko po yung ambience na ganito na sabay-sabay na nanalangin, sabay-sabay umiiyak sa Panginoon. Ang buhay ko po ay nagkaroon ng kabisihan sa hanap buhay kasi may tatlo po akong anak at ang ministry po namin, kami po, ako po as a pastors, wala po talaga kami allowance po talaga living by faith. Pero dumating po sa punto na para bang ang aking buhay ay although po na ginagampanan ko yung ministry ng Panginoon, pero nararamdaman ko na hindi ko nasusulit ang buhay na naglilingkod sa Diyos. Kasi unti-unti pong nahahati ang aking desisyon. Para bang pinubuli tayo ng sitwasyon, katulad nga po ng mga nakaraan nating napag-usapan dati na pinubuli tayo ng kahirapan. Amen, tayo mga pastor, di ba? Pag nabubuli tayo ng kahirapan, parang yung iba sa atin, hindi naman lahat. Iba-iba po tayo ng pagdala sa sitwasyon. Naranasan ko po talaga sa aking buhay na para bang, paano kung wala akong ganito? Paano kung ganito yung sitwasyon? Ang lahat po ng bagay na yun ay iniyak ko sa Panginoon at sinunod ko sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pinangako mo na ako ay hindi mo iiwan at hindi mo pababayaan. Kaya mga bagay na ito ay aking isusugo sa inyo. At salamat naman sa aking asawa ay naunawaan niya ako. At salamat din sa Panginoon, binigyan din ako ng asawa ng talagang maunawain. Kasi bago pa po ako kinasal sa mga youth, lalo na sa mga kabataan, mapupuso, bago po ako kinasal, bago po ako nanligaw sa asawa ko, sinabi ko po talaga sa kanya, sa panahon ba na ako ay magiging pastor, tatanggapin mo ba? Alam mo ang buhay ng isang pastor. Lumaki po kami sa buhay na mahirap po talaga. Yung tatay ko mahirap. Ang hirap po ng kalagayan namin. Minsan, naranasan po namin na kumain, pero walang pinakain. Totoo po yun. Sabi ng tatay ko, sige, umupo kayo dyan. Manalangin kayo na may pagkain. Tapos kumain kayo, kumakain kami, wala namang pagkain. Kunyari lang kami kumakain. Mamaya-maya may kakatog. Tapos, maghahatid ng pagkain. Testimony lang po ito. Kaya ng mga panahon po na sabi ng tatay ko na magpapastor ako, nagkaroon muna po ako ng medyo parang lumaban. Sabi ko sa aking tatay, Tay, hindi ako tutulad sa iyo kasi may pangarap ako sa aking mga anak. Ayaw kong maranasan yung buhay, yung hirap na meron ka. Naranasan ko po, sinagot ko po talaga ang tatay ko ng gano'n. Umiyak po ang aking magulang. Pero ginamit po ng Panginoon. Nagtrabaho po sa SM. Okay naman, kumikita naman po. Kaya lang, dahil sa anak tayo ng Diyos, nagkaroon po ng uhaw ang aking puso sa salita ng Diyos. Kapag umuwi ako galing trabaho, nakikita ko yung mga youth na naglalakad papunta sa gawain, naglalakad lang sila. Sabi ko, dati kasama ako dyan eh. Pero ngayon hindi ko na sila kasama, nagkaroon ako ng pagkamis sa gawain ng Panginoon. Yung po ang dahilan na napunta po ako dito. Sabi po ng kaibigan kong pastor, si Pastor Erwin, bro, may Bible school sa Tarlac, sama ka? Sabi ko sa kanya, sige, sasama ako sa iyo. Pumunta po ako dito, unang taon ng pagpunta ko dito, wala po akong dala. Sarili ko lang. Dito na po kami pumili ng toothbrush, toothpaste, underwear. Tapos pinahiram na lang po ako ng damit ng kaibigan ng pastor, si Pastor Erwin. Sobrang blessed na blessed po yung sitwasyon nung unang pagpunta ko po dito. Sabi ko, ito pala yung bagay na hinahanap ko. Amen po ba? Ito pala ang isang bagay na hinahanap ko. Kaya yun po, dumating sa punto na nag-minister, sabi ng father ko na, handa ka na ba na i-ordain? Sabi ko, lagi po kasi tumatanggi, pero sabi ko sa kanya, kung yun po ba talaga ay pangungusap ng Panginoon sa'yo, wala na ako magagawa. Kaya yung time po na yun, hindi na po ako nagmatigas. Kaya lang po, yun nga po, kahit po tayo yung mga likod ng Diyos, sabi nga, ang kaaway ay palaging gumagawa ng paraan para ibagsak ka. Amen?
Yun naman po talaga ang gawain ng kaaway. The more na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, the more na ikaw ay sumusunod sa Diyos, asahan mo na ang kaaway ay gagawa ng paraan para panghinaan ka. Kapag hindi mo nabantayan yung bagay na yun, ewan ko lang kung saan ka pupulutin. Amen po ba? Dumating po yun sa buhay ko talaga na muntik na akong ibagsak ng kaaway. Pero sabi nga, salamat sa Panginoon. Tayo, kumakapit tayo sa Panginoon. Sa pagkapit natin sa Panginoon, pwede tayong makabitaw. Amen po ba? Pwede tayong makabitaw. Pero pag sinabi natin, Panginoon, kahit anong sitwasyon, huwag mo akong bibitawan. Kahit anong kalagayan, huwag mo po akong bibitawan, Panginoon. Mararamdaman natin ang paghawak ng Panginoon. Talakpakan natin ang Panginoon. Hindi po yan ang topic po natin, pero hallelujah, yun po ang pasasalamat at testimony at isang kagalakan po talaga na magsalita sa inyong harapan. Ang ating pong mensahe, hindi ko alam kung paano ko ito papaikliin. Kasi introduction pa lang mahaba na, no? Doon po sa Cavite, 1.5 hour po kami nagbimensahe. Sanay po ang mga kabataan. Pero dito, mapaiklian lang natin at ang Diyos lang bahala ng isa. Sabihin nga natin sa ating mga katabi. Sige, yakapin natin with love, with excitement. Sabihin natin, kapatid, nilikha ka ng Diyos. Para sa kanyang pamilya. Amen, hallelujah. Nilikha ka para sa pamilya ng Diyos. Kaya po pala tayo nandito ngayon, nagkakaisa tayo dahil sa pamilya ng Diyos. Amen. Imagine, magkakaiba po tayo ng lugar. Amen? Malalayo ang iba sa atin. Pero dahil sa pamilya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng iisang puso. Hindi na natin tinitingnan kung ano yung denomination mo. Ganyan po ba? Tama po ba? Sa akin po, ang pinapaunawa ng Panginoon, hindi ko na tinitingnan kung anong doktrina mayroon ka. Dito ko po natutunan talaga kay Pastor Yun. Blessings ng Panginoon. Sabi ni Pastor Yun, maraming doktrina, pero ang totoong doktrina, ito lang ang salita ng Diyos. Kaya dito po tayo nagkakasundo. Nagkakasundo tayo dahil sa salita ng Diyos na parehas po tayong nauuhaw at patuloy na gustong lumago sa paglilingkod. Sabihin nga natin sa ating mga kapatid, malago ka na ba? Malago ka na ba? Mamaya makita mo lang yung katabi mo, ngiting bangus, hindi ka na makita sa church. Amen? Kasi minsan ganun tayo eh. Hindi natin nababantayan ang ating mga sarili. Akala natin okay na tayo sa paglilingkod. Pero may mga sitwasyon lang na hindi natin inaasahan. Amen po ba? Wala po ito sa topic eh. Kumbaga, ito po ang gustong iparating ng Panginoon. Amen? Sabihin nga natin ang malagong Kristiyano. Ang malagong Kristiyano. Hindi na nagpapabebe. Hindi nagpapabebe yan. Amen! Ang malagong Kristiyano hindi na nagpapasundo sa bahay. Amen? Amen. Kaya tayo nandito ngayon, i-claim natin, Panginoon, naniniwala ako na ako ay iyong pinalago na. Kasi alam niyo po, yung pagpunta lang po natin dito, mahirap po talagang desisyon yun. Amen po ba? Mahirap po yun. Pero napag-desisyon na natin. Ibig sabihin, unti-unti talaga tayong pinapalago ng Lord. Pare-parehas po tayo. Elders, deacons, pastors man yan. Ano man yan, yung mga youth. Pare-parehas po tayo nakikipaglaban sa ating pananampalataya. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi titingnan ng Diyos ang ating mga gawa. Na ikaw ay pastors ka, ikaw ay deacons ka, ikaw ay masteral degree ka, hindi. Ang titingnan ng Diyos sa ating buhay, yung katapatan ng ating paglilingkod sa Kanya. Ganun po ang Diyos tumingin sa ating mga buhay. Kaya di sasabihin ng Panginoon na, o ikaw youth ka, dito ka. O ikaw mga masteral kayo, degree, dito kayo, hindi. Kung paano tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nilikha ka para sa pamilya ng Diyos. Ang ganda po ng topic na ito. Kaninang umaga, ito na po ang nirema ng Diyos sa akin. Bago po ako pumunta rito, may nag-text po sa akin. Sabi niya, Pastor, actually, hindi ko po ito close at hindi po ito nagsisimba. Parang isang kapitbahay na nakikinig lang po sa labas. Kapitbahay na nakikinig sa labas. Ganito po ang sabi,
kanina umaga. Sabi sa akin, Pastor, pwede niyo po ba akong isama sa inyong panalangin sapagkat kami mag-asawa ay malapit na maghiwalay. Kanina, nasa bus po ako. Tapos ang dami niyang sinabi ng mga salita, hindi ko alam kung paano ko siya i-comfort. Pero ang sabi ko po sa kanya, kapunta po ako dito sa bus kanina. Kapatid, hindi ko alam kung paano kita matutulungan sa bagay na yan. Pero isang bagay lang ang maitulong ko sa iyo. Isasama kita sa panalangin. Wala akong ibang maitutulong sa iyo ngayon. Papunta ako ng Bible School. Kundi sa aking panalangin ay isasama kita na kayo mag-asawa ay magkaroon ng magandang kaisipan at pagdidesisyon. Yun po ang sinabi ko. Kaya po pala, ganun ang mensahe ng Panginoon. Dahil ang sabi kanina, hallelujah, yung binuksan ni si Pastor Dick na verse, sabi niya dito, Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin at sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ito pala yung utos ni Kristo na mayroong magandang pangako. Imagine, kahit anong gawin natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kahit anong sacrifice o service na gagawin natin sa Panginoon, kahit anong galing natin sa pagtugtog ng instrument, kahit anong galing natin sa pagmiminsay, sa pagbibigay ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kahit gaano ka pakakilala, pero kapag wala kang pagmamalasakit, wala kang totoong pagdamay sa iyong kapatid, sa mananampalatayang Kristiyano, sabi ng Panginoon, magtulungan tayo sa pagdala ng pasanin, sa ganitong paraan, matutupad natin ang utos ni Kristo. Amen. Kaya ang utos ng Panginoon, magdamayan tayo. Isipin talaga natin na ikaw ay aking kapatid sa paglilingkod. Na para bang kapag ikaw ay naglalakad, katulad niyan, kung ako ay maglalakad sa isang daan, si Pastor, ano ang pangalan niya? Ronnie po. Si Pastor Ronnie, naging kaibigan ko si Pastor Ronnie at si Pastor, di ba? Kahit manalayo kami sa isang lugar, pero pag nagsama-sama tayo, tapos alam mong mananampalataya siya na katulad mo, nagkakaroon ka ng kagalakan, ay ito kasama ko to. Karamay ko to. Kakampi ko to sa sitwasyon na dating sa ating buhay. Sabihin nga natin sa ating mga katabi, kapatid, karamay ba talaga kita? Karamay ba talaga kita? May pakialam ka ba talaga sa akin? Totoo ba? Totoo ba? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, una, ano ang ibig sabihin na magiging totoo sa sarili, sa iyong kapwa? Nagiging totoo po ba tayo bilang pamilya ng Diyos? Bilang kabilang sa pamilya ng Diyos? Alam niyo po, simulan nang tinanggap natin si Jesus na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen! Na bago ang ating buhay. Dala-dala na natin lahat. Tayong lahat na nandito ngayon. Hindi man tayo magkakapatid sa laman. Pero ang salitang Kristiyano ay apelyedo na natin lahat sa ating pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, sabi dito, hallelujah, ano ang ibig sabihin na magiging totoo sa sarili sa iyong kapwa? Napakahalaga. Bilang isang totoong Kristiyano, napakahalaga ang magiging totoo ka sa kapwa mo mananampalataya. Ano man ang magiging kalagayan mo sa iyong buhay. Gusto ng Diyos na magiging totoo tayo sa ating kapwa maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga dapat hindi tayo nahihiya na mag-share ng ating saloobin sa ating kapwa. Kasi Kristiyano yan. Kapag nag-iisip ka, hindi ka nagiging totoo O kaya parang walang tiwala sa iyo ang isang tao. Kasi kapag naging totoo siya, kapatid, mayroon akong naranasan ganitong sitwasyon. Ang isip nila, hindi ko na lang sasabihin kasi i-chismis niya ako sa kabilang simbahan. Imagine yung problema mo, dumating pa sa kabilang simbahan. Amen? Sikapin po natin at ipanalangin po natin na magiging pagpapala tayo sa ating mga kapatid sa pagtutulog.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, anong pag-uugali ang siyang sumisira sa pananampalataya sa tunay na pagkakapatiran. Hallelujah! Kaya po tayo nandito ngayon sa naglilingkod tayo sa Panginoon as a Christians. Ang una po talaga natin sinisikap na mabago at iniluluhod sa Panginoon. Inalalapit sa Panginoon, iniiyak sa Panginoon. Ang una nating inilalapit sa Panginoon, walang iba kundi ang ating mga sarili. Walang iba kundi ang ating mga pag-uugali. Kung paano po tayo magiging blessing o magiging sumpa sa iba. Amen? Siyempre, mas pipiliin natin na tayo ang magiging pagpapala sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating mga kaibigan. Bagamat hindi tayo nagiging perfect, kasi nasa labanan talaga tayo, nasa digmaan talaga tayo. Amen po ba? Tayo mga Kristiyano, palagi naman natin naririnig, kahit sino dito nagsasalita. Simula na ikaw ay naging Kristiyano, ikaw na ay palaging humaharap sa labanan. Yan ang lagi mong tatandaan. Ano pong labanan? Labanan spiritual. Alam naman na po natin yun. Amen po ba? Amen. Ano ang una natin kakalabanin? Yung ating kapitbahay, yung ating pastor, yung ating song leader, yung ating leader sa church. Amen? Ang una natin kakalabanin ang ating pag-uugali sa ating mga sarili na tayo ay magiging karapat-dapat sa Diyos. Ang mga sundalo, ang kanilang training ay tinatawag nito yung gumagapang sila sa putikan, tapos binabaril talaga sila. Tinitingnan nila yung tiwala ng kanilang general na sila ay hindi talaga tatamaan kundi yung mga target lang. Yun ang kanilang training. Pero ang training po natin mga Kristyano, walang iba kundi ang ating mga sarili na magbago sa harapan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, mayroon pa sabi niya dito, paano mapadama o naipapakita ang iyong galit sa mananloob o kaya ang kasiyahan sa ibang tao. Amen? As a Christian, as a mananampalataya, as a worshiper of God, as a servant of God, bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos na naging huwaran at nagdadala sa pag-ibig ng Diyos. Naging example po tayong lahat sa pag-ibig ng Panginoon. Paano natin nagpapakita ang ating pag-uugali, ang ating galit, na kapag tayo ay nakaranas ng galit, nakaranas ng sama ng loob, lalo na sa kapwa natin mananampalataya sa loob na ng church. Wala po ba ditong nakakaranas sa church na may alitan? Wala? Mayroon po ba? Taas ang kamay ng mayroon. Ako na po nauna. Amen? Sa bawat simbahan, hindi mawawala ang alitan. Amen po ba? Sumasangayon po ba tayo dyan o hindi? Alam niyo po bakit hindi nawawala ang alitan? Babalikan po natin. Ang kaaway ay laging gumagawa ng paraan araw-araw sa iyo para sirain ang mood mo. Pagpunta mo pa lang dito, may mga pagkakataong masisira na ang mood mo. Amen po ba? Pero paano mo dadalhin? Ano paalala ng Biblia para lagi tayong maging kalmado? Ang pagiging kalmado ay naghatid sa atin ng kaligtasan. Amen po ba? Kahit na lang sa labas kahit makikipag-usap tayo sa labas. Amen? Minsan, kapag namasahe po tayo kasama po ako doon, namasahe na nga lang tayo, hindi tayo masuklian ng piso. Yung iba sa atin, galit na galit sa piso, nakalimutan na siya ay Kristiyano. Amen po ba? Simpleng illustration lang naman yun. Pero sa mabibigat na sitwasyon, yung mabigat, yung para bang ang hirap mong iwasan, pero paano mo dadalhin ang iyong galit? Paano ka magdadala ng iyong galit? Bilang isang pamilyang Kristiyano, mga anak ng Diyos. James chapter 1 verse 19 to 21. Sabi dito, matuto kayo makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Amen ba? Alam niyo po ba, hindi pa natin napapansin sa iba, sa mga youth na kasi ang mga nanay, tatay, syempre,
pagdating sa karanasan, nararanasan na talaga. Hindi ba natin napapansin, tayo mga Kristiyano, kapag mayroon tayong kaalitan, mayroon tayong kagalit, kapag ka nagsalita ka ng masama, kahit ikaw ang nasa katwiran. Amen ba? Amen. Kahit ikaw yung nasa katwiran talaga, ikaw talaga ang tama, hindi siya, ikaw talaga. Tapos nagbitaw ka ng salita. At the end of the day, ikaw pa rin ang lugi. Ikaw pa rin ang talo. Bakit? Ikaw pa rin ang naapektuhan eh. Sasabihin mo pa rin, bakit ko nasabi yun? Bakit ko pa bitawan ng ganun kasakit na pananalita? Nakakaramdam po ba tayo ng ganun? O yung iba sa atin walang pakialam sa ganun? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kasi tayong mga anak ng Diyos, binigyan talaga tayo ng Panginoon ng puso na may pagpapakumbaba. Di ba? Kapag may kasagutan tayo sa klase, sa trabaho, nakipagsagutan ka sa kapwa mo katrabaho, pag uwi mo ng bahay, hindi ka mapapalagay. Tapos ikaw pa rin ang munang hihingi ng sorry na hindi mo natiis. Paano tayo nagiging blessing sa panahon ng ating mga emosyon na nararamdaman. Matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Hallelujah! Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At ang Diyos, ang Panginoong Jesus, kung sa mga mabibigat na sitwasyon, may hinahanap akong verse, hindi ko lang matandaan. Sorry po, hindi ako ganun sa pagtanda sa mga verse. Sabi doon, ang Diyos, hallelujah, sabi doon, ay alam ng Diyos kung nasisiin ang iyong kalooban. Alam ng Diyos kung ikaw ay nasasaktan. Alam ng Diyos. Alam ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran kung tayo ay nabibihado sa sitwasyon. Alam ng Diyos yun. Kaya nasabi nga, di ba, may verse na ang ating laban ay atin na nang ipagkatiwala sa Panginoon. May nakaranas po ba dito ng mabigat na sitwasyon na talagang tinutukan na siya ng baril para mamatay? Amen? Kung may nakaranas dito, pero nananatili kang kalmado. Katulad nga sa buhay ni Stephen. Na-bless po ako sa buhay ni Stephen, di ba? Sabi doon, nung unang days na nag-module class tayo dito, sabi doon, si Stephen kahit na pinuli na siya, di ba, Pastor? Nung tinignan siya ng mga tao, ay parang anghel ang kanyang mukha. Parang ang hirap, ano? Pero yun talaga ang gusto ng Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin na iba ang pagiging mabait, ha? Iba ang magiging mabait sa mabuti. Amen ba? Yung mabait, kahit inaapi na siya, niyuyurakan na ang kanyang karapatan, okay lang. Pero ang pagiging mabuti ay nasa tama. Nasa proseso ang kanyang pagkalaya. Kaya sa ating buhay, kapag nakaranas tayo ng ganitong sitwasyon, ipanalangin natin na nasa proseso ang ating pagkalaya. Ilapit talaga natin sa Panginoon yung ugali na hindi kinalulugdan ng Diyos sa ating buhay. Ilapit natin sa Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos ang siyang magdaragdag sa mensahe na ating pong napagsaluhan sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Sabi dito, sa tunay na pagkakapatid o bilang isang pamilya ng ating Panginoon, hallelujah, ang mga tao ay nakakaranas ng pagdadamayan. Sino po dito nakaranas na siya ay dinamayan? Yung siya yung dinamayan, nasa mabigat siyang sitwasyon, pero naranasan niya talaga yung totoong pagdamay ng isang tao. Taas po ang kamay. Kami lang, talaga. Kunti lang kami nakaranas ng pagdamay. Alam niyo po, hallelujah. Kuminsan kasi, tayo mga Kristiyano, iniisip lang natin, totoo po ito eh. Hindi natin napapantayan sa ating mga sarili na kuminsan, palagi lang natin nakikita na ako naman yung tumulong. Amen po ba? Ako naman yung nag-sacrifice, ako naman yung lumapit. Pero minsan, tingnan din natin yung mga panahon
na may dumamay sa atin. Naranasan rin ba natin na dinamayan tayo kahit ng ating mga kaaway sa panahon nung tayo ay nangangailangan? Kung yung mga tao ng yun, nagkakaroon ng habag, ipinapadala ng Diyos para sa atin, para tayo ay madamayan, how much more na tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Kaya kung tayo ay magkakapatid sa Panginoon, ipanalangin natin na likas na sa ating puso na sa panahon ng pangangailangan, mayroon talaga tayong puso ng pagdadamayan. Pamilyang naglilingkod sa Diyos. Sabihin nga po natin, kapatid, sa panahon na ako'y nanghina, hinihingi ko inyong pag-unawa. Sige, sabihin natin ang galing sa ating puso. Kasi yung iba nagsasalita, nakatingin sa akin. Sabihin natin sa ating mga kapatid, with heart. Sabihin natin, kapatid, sa panahon ng ating kahinaan, hinihingi ko ang iyong pag-unawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay malakas. Amen? Amen. Hindi sa lahat ng panahon. May mga panahon, sabi nga ni Pastor Ronnie, kaya si Pastor Ronnie, naalala ko siya dito at nakikikwento ko talaga si Pastor Ronnie. Sabi ni Pastor Ronnie, Pastor, kaya ako pumunta dito kasi nakaramdam din ako ng, di ba Pastor? Minsan, nakakaramdam tayo ng panghina, pagkaupos. Even tayo yung mga sumasamba sa Panginoon, nakakaramdam talaga tayo ng minsan. Gusto natin na makinig na lang tayo sa salita ng ating Panginoon. Minsan naghahanap din tayo, although alam natin yung care ng Panginoon, alam natin yung yakap ng Panginoon, alam natin yung goodness, yung love ng Panginoon, alam po natin yan. Pero bilang tao, kung minsan naghahanap din tayo ng kalinga ng iba, amen po ba? Na may makausap tayo. Dumarating yan sa buhay natin. Sa buhay ko, dumarating po yan sa buhay ko. Minsan ang aking mga kapatid, bro, nasa pagsubok ako ngayon, pwede bang panalangin mo ako? Pwede bang basahan mo ako ng pagpapalakas ng loob? Sasabihin ng aking kapatid, alam mo naman na itong verse na ito, alam ko yan. Pero masarap pa rin sa pakiramdam na ito ay marinig ko galing sa iyo. Amen. Sabi nga, ang pagdamay ay may dalang hiwaga. May dalang kapangyarihan. Sabihin nga natin sa ating katabi ulit, kapatid. Kapatid. Alam mo ba ang pagdamay? Alam mo ba ang ay may dalang hiwaga? Ay may dalang hiwaga. Yung hiwaga po na yun ay, sabi kanina sa ating tagapagturo, ay nagdadala ng pag-asa. Amen. Nagdadala ng kagaanan sa ating kalooban. Ang pagdamay na yun, lalo na sa iyong kapatid na naglilingkod sa Panginoon, ay nagdadala ng kagalingan sa mabigat na sugat na ating nararamdaman. Pero, tanungin natin ang ating mga sarili. Kahit tayo ay mga Kristiyano, kung minsan tayo ay dumadamay, pero hindi para makapagbigay ng galing, ng sugat, kundi nagdadagdag pa. Amen ba? Kung ganun ang ating pag-uugali, ilapit natin sa Panginoon. Bakit po natin nasabi? Mayroon isang problema, isang tao, situation na, kapatid, may problema ako eh. Yung aking kapatid na si ganito, pag-usapan na lang natin sa church kasi nandito nga tayo dahil sa church. Amen po ba? Dahil sa Panginoon, sa paglilingkod at pananampalataya natin. Kapatid, may problema ako. Yung kapatid kong ganito, parang pinag-uusapan niya ako. Masama ang aking kalooban. Hindi ko nakikita ang presensya ng Panginoon. Dahil pag nakikita ko pa lang siya sa church, gusto ko lang umuwi. Dumadamay ako sa iyo, kapatid. Ako din, ganyan din. Masama talaga ugali niyan. Amen. Hallelujah! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Imbis na makakapagbigay ka ng kagalingan, nakapagdagdag ka pa sa problema niya. Amen. Hallelujah. Kaya ang ating pagdamay, gawin natin kapakipakinabangan. Katulad din ang sinabi kanina ng ating tagapagturo. Siyempre ang ating Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu ang ating tagapagturo.
Pero yung ginamit ng Diyos na magturo sa atin, napakahalaga ng ating pananalita. Napakahalaga ng ating pagtumpo sa isang tao. Bilang mga anak ng Diyos. Diba sa Matthew chapter 5, mapalad ang taong nagdadala ng kaayusan. Blessed are the peacemaker. Mapalad pala tayo. Salamat sa Panginoon. Sabihin nga ulit natin, Panginoon! Panginoon! Mapalad po pala ako. Mapalad po pala. Hindi po ako yung dumadagdag eh. Hindi po ako dumadagdag. Amen ba? Salamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Nantok na po ba lahat? Sabi ko, iiyan ko lang pero parang wala pa tayo sa kalahati. Hallelujah. Anong oras na po, Pastor? 38 minutes pa lang, Pastor. Hallelujah. Romans chapter 14 verse 19. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Sige po, babasahin ko na lang po ito dahil mabili yung ating oras ay hindi ko po napapansin. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang tunay na pakikipagkapatiran ay di lamang nakatingin sa inyong kalagayan, kundi sa pangangailangan ng bawat isa. Marami tayong mga Bible passage, hindi ko na po binasa. Napagpala naman po tayo. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Paano nakakasira sa isang masayang samahan ang hindi pagpapatawad? Diba? Honest to goodness. Maging tapat tayo sa ating mga sarili. Maging totoo tayo sa Panginoon. Talaga ba ang naunawaan natin ang salitang pagpapatawad? Sabihin nga natin sa ating mga sarili, Panginoon, naunawaan ko po ba talaga ang salitang pagpapatawad? Naunawaan ko Hallelujah. ang pagpapatawad. Ito yung isang bagay na madaling salitaan. Ito yung isang bagay na madali mo lang bigkasin. Kapatid, magpatawad ka. Pero in actual, kung paano mo siya hakbangan, kapag dumarating na yan sa buhay mo, hindi ko naman linalahat. Challenge po ito sa atin. Kung paano mawawas out yung mga negatibong bagay doon sa isang tao na nakagawa sa atin ng kasalanan. At hindi rin naman yun. Titingnan din natin ang ating buhay. O kaya siya nagkaganon sa iyo. Minsan may kagalit tayo, may kaaway tayo. O baka naman, naging ganun siya. Dahil ikaw ang unang nagpakita sa kanya para maging ganun siya. Maging balanse po tayo sa ating buhay. Hindi lang natin titingnan ang kanilang kahinaan. Kaya nga sabi nga, di ba sa Biblia, hallelujah, anong verse po ba yun? Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang nakatayo siya. Baka siya ay mabuwal. Baka iniisip natin kung minsan na okay naman ako eh. Nagkakaroon tayo ng pride. Nagkakaroon tayo ng pagmamalaki sa ating buhay. Hallelujah. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Walang nagiging kawalan sa iyo. Hindi kawalan sa iyo ang pagpapatawad. Hindi ikaw ang magiging kawalan kapag ikaw ang nagpatawad. Hindi ikaw ang nagiging lugi. Ang hirap kaya mag-worship sa Panginoon. Nagtataas tayo ng kamay. Hinihingi natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Lumuluhod tayo sa harapan ng Panginoon. Tapos may dala-dala tayo sa manang loob. Amen. Hindi po kasi natin madadaya ang ating mga sarili. Ang mga bagay na ito po ay naranasan ng ating buhay. Mabigat na sitwasyon. Pero salamat sa Panginoon, yung kapayapaan at pagpapatawad ng Diyos ay talagang ipinaunawa niya sa buhay. Sabihin ulit natin, Panginoon, salamat. Pinapaunawa mo sa akin ang totoong pagpapatawad. Ang sarap mo na namin na may malayang puso na pagsamba. Ang sarap magpuri na may malayang kapayapaan. Sabi doon sa Psalms
ang buhay ng tao ay umaabot lamang ng 70, 80. Kung hindi po ako nagkakamali. Ang buhay ng tao ay umaabot lamang. Amen po ba? Amen. Kapag ito ay nadagdagan, bonus na yun sa Panginoon. Kaunti lang ang buhay natin sa mundo ito. Ang kapatid ko, biglaan naglabanan siya. Ganon din yung mama ko, asawa ng kapatid, mama ng asawa ko, naglabanan din. Sumakit lang ang ulo, kinuha na ng Panginoon. Yung kapatid ko, bata pa, ate ko. Kaya palagi kong sinasabi, o palagi natin sasabihin, pasensya na po yung word kasi testimony ko rin po talaga ito sa buhay. Na ang buhay natin, saglit na lang sa mundo ito. Katulad ng sinabi ni Apostol Paul, ang paghihirap natin sa mundo ito ay panandalian lang. Panandalian lang tayo magtitiis. Sa kahirapan na mayroon tayo, yung tipong nagpaparaya tayo para sa ating mga kapatid. With love, with care. Hindi naman tayo nagpaparaya para tawag nito ay para anuhin natin sila. Anong tawag nito yung parang maging abusado sila, hindi ganun. Konsintihin. Hindi para konsintihin sila. May tamang pagsaway ang Diyos. Kaunti lang. Amen. Kaya, yung healing kanina, yung gamot talaga sa healing. Kung mayroon tayong sakit at karamdaman, ang una natin ipanalangin, pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan at matuto tayong patawarin ang lahat ng karumihan, kasalanan, mga bagay na nagawa natin na hindi naging mabuti, na para bang pinagsisihan natin ang mga bagay na yun. Hindi ka naging productive sa buhay mo, nagkaroon ka ng kamalian. Ang una natin gawin, hingi ng pagpapatawad sa Panginoon at patawarin din natin ang ating sarili. Hindi ibig sabihin tayo ay nagmamalaki at nagmamataas. Tanda po yun ang pagpapakumbaba sa Panginoon. Hihingi natin, Lord, patawad. Kumisan, kausapin natin ang ating mga picture. Uy, ikaw naging matigas ang ulo mo. Pinapatawad na kita. Ngayon, magre-restart ka na. Sabihin natin, restart. Reset. Refocus. Ibig sabihin ng restart, ibalik natin yung joy natin sa Panginoon. Ibalik natin yung first love natin sa Lord. Ibalik natin yung eagerness natin sa paglilingkod sa Panginoon. Restart ulit. Kung sa tingin natin, hindi tayo naging productive, restart. Kung tayo susuko, huwag tayong aayaw. Reset. Lahat ng mga bagay na i-reset natin, mag-focus na tayo sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Lalakad na tayo sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin po ang Diyos sa buhay nito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po muli ay magsipag tayo. Tayo ay manalangin. Handa ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, muli kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, bagamat ito ay palagi na namin naririnig. Ngunit salamat sa palagi mo at patuloy mong pagpapaalala sa amin. Palagi mo kami pinapaalalahanan, Panginoon, na kami ay iyong mga anak, Panginoon. Nais mo, Panginoon, na ang aming pagsunod ay hindi mawala ng matuluhan, Panginoon. Ang aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah, sa lugar nito, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, na uuwi po kami, O Diyos, sa aming mga tahanan sa susunod na araw, Panginoon, na dala-dala po namin ang pagpapalang spiritual, Panginoon. Sa pagpapalang spiritual na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos, na ito ay maibahagi namin sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Maibahagi po namin, Panginoon, ng tama, Panginoon, na aalin lamang, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama. At Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ngayon, sa lahat po, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng mga pagsubok, suliranin, problema, Panginoon. Lord, ikaw ang higit na nakakaalam.
You are God, Panginoon, all-knowing God. Yes. Bagamat, Panginoon, alam mo, O Diyos, ang tinitipok ng aming puso. Alam mo, Panginoon, ang tinitipok ng aming isipan. Hindi pa namin ito, Panginoon, binabanggit. Alam mo na ito, Panginoon. Yes, Lord. Ngunit salamat, Panginoon, ang panalangin, ang pagbigkas sa panalangin ay tanda ng magandang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Nagpapakita, O Diyos, ng magandang pakikipagrelasyon namin sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat ang mga bagay na ito ay hindi po namin magagawa, O Diyos, kung hindi mo kami sinasamahan. Tanging lagi lamang kami, Panginoon, dumidepende, Panginoon, sa iyong pagkilos, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu, sa aming mga buhay, Panginoon. Sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, banal na Espiritu, Panginoon Jesus. Amen. Sa Diyos ang papuri, luwalhati at pagsamba. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon.